Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area na kasalukuyang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang hapon, alas 3 ng hapon, nasa layong 1,340 kilometers silangan ng Mindanao. So bagamat malayo ito sa ating bansa at nasa labas ng ating PAR, yung trough o yung extension ng nasabing sama ng panahon ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Mindanao, pati na rin dito sa Palawan at ilang areas ng Eastern Visayas. So makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan na nakakaapekto sa mga lugar na ito ay ang patuloy ngang epekto o yung pag-iral ng trough or extension itong low pressure area. Low chance or mababa pa naman yung chance ng nasabing LPA na maging bagyo within the next 24 hours, pero patuloy po yung ating pag-monitor dahil tumataas yung tsansa ng tropical cyclone development sa mga susunod na araw. For Metro Manila at alalabing bahagi pa ng ating bansa, bukas mainit at malinsangang panahon pa rin na ating inaasahan, pero ngayong gabi ay may tsansa pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, magpapatuloy pa rin itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan pa rin yan ng mga pag-ulan, mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga pag-ulan na ito pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy yung epekto ng trough nitong LPA na kung saan magdudulot pa rin ito ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan dito sa Mindanao, Palawan at itong ilang areas ng Eastern Visayas, particular na sa may Eastern Samar at Southern Leyte. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong portions ng Southern Mindanao, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, so dito sa area ng Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, and rest of Eastern Visayas, generally fair weather conditions sa ating mararanasan bukas, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang mga pag-alon ng ating mararanasan sa seaboards ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore na mga thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan po natin yung mga pagbugso ng hangin kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, so for Luzon, sa mga areas ng Metro Manila, Baguio at Legazpi, sa araw ng Martes hanggang sa Huwebes, magpapatuloy pa rin itong generally fair weather, partly cloudy to cloudy skies, pero magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga hapon hanggang sa gabi ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa areas naman ng Visayas, so generally improving conditions sa ating inaasahan over these areas, posibleng mabawasan yung epekto ng low pressure area, no? So inaasahan natin na posible nga itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Low chance for the next 24 hours, pero yung development into a tropical cyclone increasing in the coming days. So mananatiling malayo ito sa ating bansa, posibleng ang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility towards the end of the week. So posibleng dumaplis ito sa ating PAR and generally recurving po yung track ng nasabing sama ng panahon. So malayo po ito sa ating bansa at hindi naman ito magdudulot ng mga pag-ulan or mga malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas sa ngayon. Sa area naman ng Mindanao, itong sama ng panahon na ito posible pa rin magdulot or maapektuhan itong area ng Mindanao. Asahan natin na mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa malaking bahagi ng Mindanao sa araw ng Tuesday, posible magpatuloy yung mga pag-ulan, particular na sa eastern portion ng Mindanao sa may Caraga at Davao Region, pagsapit ng Miyerkules hanggang sa Huwebes. So patuloy po tayong maghanda at alerto sa mga banta ng mga flooding or landslides over these areas. At ang haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:19 ng hapon, sisikat naman bukas sa kalapda 5:27 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng
thunderstorm advisories o yung mga rainfall advisories ay follow po kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Gulat.